Po tayo ng ating Sunday School. Okay na, Rani? Nakaklik mo na. Raise my check. Sige po, start tayo ng ating Sunday School. So good morning po habang hinihintay natin yung ating mga kasama. So let's pray. Our Heavenly Father, we come before you, Lord, this morning, and we are so thankful that we gather together, Panginoon. By your grace, by your mercy, by your faithfulness, O God, ay naririto po kami. At bagamat, Lord, throughout this week, may mga pag-ulan at maybe some of us, Panginoon, ay nakaranas, Panginoon, ng pagbaha sa kanilang mga lugar. Pero salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama at pag-iingat. Bagamat makikita rin po namin sa mga news o sa balita na napakaraming mga kaguluhan, hindi lamang po sa labas ng bansa, maging po sa aming bayan, sa aming pong government. At maging itong mga nangyari, Panginoon, na mga kalamidad. Pero salamat po na mabuti kayong Diyos na may kontrol po ng lahat ng mga bagay na ito. At maging sa umagang ito, O Diyos, yun po yung aming tinitignan na kayo po ang Diyos na makapangyarihan, na kayo po ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay at may kontrol din po ng lahat ng bagay. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat bagamat kami po ay tinalikuran kayo, bagamat kami po ay namuhay sa pagkakasala at paglayo sa inyo, ay dahil po sa iyong biyaya o grasya, kami po ay naririto para makapag-aral, para mas makilala po namin kayo, at mapapurihan po namin kayo ng nararapat sa isang Diyos na banal, tapat at makapangyarihan na may-ari ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, na nireveal niyo po ang iyong sarili through creation at maging po sa Old Testament, kung paano po kayo nagpahayag, kung sino po kayo sa mga pamamagitan ng mga propeta at sa pagkapakilala ninyo po sa inyo pong mga piniling tao. At ngayon po sa New Testament na nireveal niyo po ang iyong sarili sa pamamagitan din po ng iyong bugtong na anak na siya po yung greatest prophet, Panginoon, na pwede po naming tingnan at pakinggan at paniwalaan at sampalatayanan na kung paano po namin nakikilala ang iyong anak, ay ganyan din po yung pagkakilala din po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon, at salamat na meron po kami na salita ninyo, yung Bible, yung Scripture, na pwede po naming basahin, na pwede po naming pag-aralan, at pwede rin po naming mapakinggan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ninyong ito sa amin, na bagamat kami po ay hindi worthy, kami po ay hindi karapat-dapat sa paningin ninyo, ay inari niyo po kaming sa iyo at yung dating kami po ay inyong kaaway, ngayon po ay naging mga kaibigan niyo po kami at hindi lang kaibigan kundi naging mga anak aming amang Diyos sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay meron na po kaming kapayapaan. Yung pagitan po ninyo at namin, Lord, ay naayos dahil po sa ginawa po ng aming Panginoong sa Kristo. At every time, Lord, na nakikita niyo po kami at tinititigan niyo po kami, we are righteous, hindi po dahil sa mga ginawa namin o sa naging decision namin, kundi, Lord, dahil sa righteousness si Christ na inimpute po sa amin. Salamat po, Panginoon, at maging sa umagang ito, patuloy po kami na nagpapasaliksik at inaamin ang aming mga kahinaan at ang aming pong mga pagkakasala. Although, Lord, we are believers, O God, pero we are not perfect. Every day, every moment of our lives, O God, na
may mga nagagawa po kami na hindi kadugod-dugod sa inyo. How we speak, Lord, how we think, O God, yung mga decision namin, alam po namin may bahid po ito ng kasalanan. Pero salamat po sa iyong napakayamang biyaya na patuloy niyo kaming binabago sa araw-araw. Thank you for the Holy Spirit na nagselyo sa amin o selyo namin bilang kami po ay inyong mga anak, na patuloy na nag-guide sa amin, na patuloy na nagbibigay sa amin, Lord, ng pangunawa, higit sa lahat sa iyo pong mga salita. At Lord, sa umagang ito, yun po yung dalangin namin na sa aming pong pagkasama-sama ay patuloy po naming maunawaan ang iyong pong mga salita. At maging po kayo ay mas lalo po naming makilala ang iyong bugtong na anak at ang banal na Espiritu na nanahan po sa amin. Thank you, Father, for your goodness at sa iyong pong katapatan sa aming mga buhay. At nawa po, Panginoon, sa aming mga kasamahan na papunta pa lamang po dito, kayo po ang patuloy na mag-iingat at sumama. Kayo din po, Panginoon, sa aming mga relatives, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, ay pinagkakatiwala din po namin sa inyo, na patuloy din po kayong maging mabiyaya. Salamat po, Panginoon, at maluwalhati po kayo sa umagang ito. Sa pangalan po na yung Panginoong Jesus. Amen. Sige po. Tuloy po natin or i-continue po natin yung ating pag-aaral sa book ni Mark Dever, yung 9 Marks of a Healthy Church. So halos every Sunday, pero pag ako po ay wala, ay iba po yung topic. Ang ibinabahagi po sa ating Sunday School ay si Kristo ang tagapamagitan. So siya yung mediator na ating kailangan, tulad ng aking prayer para po tayo ay ma-reconcile sa Diyos na lumikha po sa atin. Pero sa pag-aaral pong ito ng libro ni Mark Dever ay mas nauunawaan po natin na ano ba ang mga marka ng isang malusog na iglesia or malusog na simbahan o malusog na katawan ni Kristo. At ito po ay napakahalaga sapagkat kung itinuturing po natin ang ating mga sarili na tayo po ay kabilang sa tinatawag na body of Christ, tayo po yung katawan ni Kristo, ay mas mahalaga po na mas maintindihan po natin na tayo bilang mga anak ng Diyos ay makita po natin kung paano ba talaga tayo lalago sa atin pong kinabibilangang church. So tulad po ng ating mga napag-aralan na hindi lahat ng churches o mga simbahan nagkasabing sila po ay mga believer ay makikita itong paglago na ito. So hopefully po sa ating pag-aaral ng libro ni Mark Dever na 9 Marks of a Healthy Church ay makita po natin ang ating mga sarili individually at maging po yung kabuuan ng church na ito na tayo ay makalakad na may kalusugan sa biyaya po ng Panginoon. So yung ikalawang marka po na ating pinag-aaralan ay the gospel doctrine. So atin na pong natapos yung mga ilang bagay na patungkol po sa pangangaral ng tamang doktrina. At sa atin pong pag-aaral ng andal ng gospel doctrine ay atin na pong natapos na ang Diyos na ating sinasamba o atin pong pinagkakatiwalaan na siyang Diyos ng Biblia, bagamat po sa panahon natin ay blinded ang tao kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. So yung lahat ng mga relihiyon ay may kanya-kanyang Diyos na kinikilala at maging po yung mga hindi naniniwalang may Diyos, they believe na ang Diyos ay ang kanilang mga sarili. Pero ang scripture, ang Bible na atin pong pinag-aaralan, yung atin pong final authority, ay meron po siyang sinasabi kung sino po talaga yung Diyos, yung totoong Diyos. Na dapat po nating pagkatiwalaan, na dapat po nating sambahin. So meron pong ipinapahayag ang Biblia na totoong Diyos. So wala pong ibang pwede tayong gamitin o buksan maliban sa Bible para mas makilala po natin ang totoong Diyos. So under nitong gospel doctrine na ikalawang marka ng isang healthy church, so yung una po nating pinag-usapan, the God of the Bible is a creating God. So we believe
And we stand na sa turong ito na ang Diyos ng Biblia, siya lamang po yung Diyos na lumikha ng lahat. No? Maliban po sa Kanya ay walang ibang creator, hindi tao, no, hindi yung science o yung mga naiimbento ngayon o paniniwala ngayon na nagkaroon ng Big Bang Theory, no, na bago nagkaroon ng planeta o tayong mga tao. So we believe na meron talagang creator. No? So kung may magsasabi o may magtatanong, paano natin masasagot ang tanong na totoo bang may Diyos? No? So merong mga argument na pwede tayong pag-aralan, no, na mapatunayan natin na meron talagang Diyos. No? Tulad sa aming pag-aaral po ng apologetics, ay meron pong ilang mga bagay na pwede po natin sigurong tingnan para masabi natin na totoo talaga ang Diyos. Yung tinatawag na teleological argument, no, na mayroong design, at kung mayroong design, mayroong purpose. At yung tinatawag din po na ontological argument, at may tinatawag din po na kung merong nilikha, ay meron din pong lumikha. So, ibig sabihin, ang atin pong pinangahawakan, no, na ang Diyos ng Biblia ay siya pong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. So, napag-usapan na po natin ito, the God of the Bible is a creating God. So, wala na pong ibang creator maliban sa Diyos. Out of nothing or ex nihilo, nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay. So pangalawa, no, the God of the Bible is a holy God. No, the God of the Bible is a holy God. So hindi lamang po siya creator, ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos din po ng Biblia ay isang banal na Diyos. No, so yung kanya rin pong character, siya po ay banal. No, so wala na pong hihigit sa kabanalan ng Diyos ng Biblia. So napag-usapan din na po natin ito na ang Diyos ay binabanggit ng Scripture, God is holy God. No? So hindi lang banal, no, ubod ng banal. No, kung ikukumpara po natin sa ating mga tao, ay hindi po natin pwedeng ikumpara o para bang ipantay ang sarili natin sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang po ang totoong banal. And the God of the Bible is a faithful God. No, so ito po ay last na atin pong pinag-usapan. The God of the Bible is a faithful God. No, hindi lang siya creator, hindi lang siya holy God, siya rin po ay Diyos na tapat. No, so bagamat ang tao ay nangangako, pero yung ating mga pangako ay pwedeng mapako. Pero ang Diyos pag nangako ay kanyang tinutupad sapagkat siya po ay Diyos na tapat. So hindi lamang po blessing, hindi lamang po mga promises tungkol sa salvation na siya ay tapat at maging po yung kanyang judgment o paghatol ay kanya rin po yung igagawad sapagkat hindi po siya nagsisinungaling at tapat po siya sa kanyang mga sinasabi o kanya pong mga nakalathala sa Biblia tungkol sa pagpaalala ng Diyos at yung kanya din pong paghatol sa sangkatawan na sa mga taong hindi po nanampalataya. At ngayon naman po ang ating pag-uusapan, no, ay the God of the Bible is a loving God. No, the God of the Bible is a loving God. So hindi lang po siya creator, hindi lamang po siya holy, hindi lamang po siya faithful. So ang Diyos din po ng Biblia ay Diyos na mapagmahal. No, God o the God of the Bible is a loving God. So kung pamilyar po kayo sa talata or passage ng Biblia, no, unang Juan, kabanatang 4, talatang 8, or 1 John chapter 4, verse 8, na sinasabi po sa wikang banyaga, no, God is love. No, so, well-known po to na verse, no, at ito po ay gustong-gusto ng marami sapagkat sinasabi po ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. No? Na ang Diyos ng Biblia ay Diyos na pag-ibig. So tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. No, God is love. Pero ito po ay palasak na ginagamit ng maraming mga nakiklaim na sila po ay mga believer at maging po mga unbeliever, they believe na ang Diyos ay pag-ibig. No, ito ang gustong-gusto ng tao. Ang Diyos ay pag-ibig. No, pero hindi alam ng marami na ang Diyos din na ito ay hindi lang pag-ibig. No? Marami po siyang mga characteristic or attributes o katangian
na minsan po ay naisasantabi. No? Ang kanila po lamang na pinangahawakan o ang gusto lang nilang marinig at tanggapin at paniwalaan na ang Diyos ay pag-ibig. Pero tayo din naniniwala na ang Diyos po ay pag-ibig. Pero sabi po sa book ni Mark Dever, no, by itself, no, God is love is not a great summary of the Bible. No? So ulitin ko po, at ang tanong bakit? No? But by itself, God is love, sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 8, is not a great summary of the Bible. Bakit kaya? No? It is not a great summary of the gospel. No? Hindi raw ito ang pinaka-great summary ng Biblia at hindi rin ito ang great summary ng gospel. So ang tanong natin, bakit? No? Sapagat marami po tayong alam na sa panahon natin na dahil ang Diyos ay pag-ibig, ipinagkaloob niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pero sinasabi po dito sa libro, no, it's not a great summary of the Bible or great summary of the gospel. So ang tanong po dito, we need to press further and ask, what is God's love like? No? What is God's love like? No, ano ba yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi po ng Biblia? No? Kung magbibigay po tayo ng example, illustration o halimbawa, ano ba talaga ang pag-ibig na sinasabi po ng Biblia na pag-ibig ng Diyos? Sa panahon po natin, ang pag-ibig ay sabihin natin, no, na yung pag-ibig sa pagkakaunawa ng tao ay iba, no? Iba yung pagkakaunawa natin sa pag-ibig, no? Parang sabi pa nga ng iba, no, love is blind. Maniniwala ba kayo doon? Love is blind. Hindi po blind ang pag-ibig. Pero ang tao, no, lalo pag ikaw ay isang kabataan o kung ikaw ay isang nasa edad, no, na hindi ko naman yung term na ginagamit ng iba, no, naniningalang pugad. Alam niyo ba yung naniningalang pugad? Alam niyo po ba yan? So, nanliligaw or ikaw ay minililigawan, no? So, siya sabi na halos sa mga kabataan, no, love is blind, no? Hindi mo na nakikita ang iba, no? Nakapokus ka lang doon. So, nabubulag ka dahil sa pag-ibig. Which is, mali po siya na definition ng pag-ibig, no? Ang pag-ibig po ay hindi bulag. Okay? So, kung ang God is love, so ang tanong natin, what is God's love like? So, magbibigay pa ako ng halimbawa, no? Yung pagkakaunawa ng mga tao sa pag-ibig. No? Ayaw mong i-correct ang isang tao kung pag may nagawa siyang mali dahil sinasabi mo, mahal mo siya. Pag-ibig ba yun? No? Pag ang isang tao na, bawa, relatives mo or asawa mo o kapatid mo, sabihin mo, dahil mahal kita, hindi kita i-correct, baka kasi masaktan ka. Baka ma-hurt ka, no? Wag na lang, dahil mahal kita. For me po, no, sinasabi rin ng Bible, hindi po yung totoong pag-ibig. No? Ang tawag po doon, hindi pag-ibig. You know, kinukonsinti mo yung taong yun. No? Hindi siya pag-ibig. Ibig sabihin, hindi mo talaga mahal yung taong yun. Or, ikaw ay duwag. No? So, yun na rin yun. Duwag ang isang tao na hindi kinokorek ang isang nagkakasala pag sinasabi mong mahal mo siya. So yun po ay pagiging coward. So dito, sabi ng libro, no, God's love is closely tied to His faithfulness. So nabasa ko dito na yung love tsaka faithfulness po, no, ay pareho po yon sa isang coin, no, magkabilaan, no. So hindi pwedeng paghiwalayin yung pag-ibig tsaka yung faithfulness. No? So, parehong side siya ng, o magkabilang side ng isang barya. No? Hindi yun pwedeng paghiwalayin. So, pag tinanggal mo yung isa, hindi na siya buo. So, kailangan, ito po ay laging mag-asama. Yung love tsaka yung faithfulness. So, God's love is closely tied to His faithfulness. He is the God of love, who has a special love for His covenant people. No? He is the God of love who has a special love for His covenant people. So, kung naniniwala po tayo na ang lahat ay nilikha ng Diyos, no? At ang lahat ay sinisikatan ng araw at pwede rin mapatakan ng ulan, no? Kapag umuulan, lalo ngayon tag-ulan. So may tinatawag po tayo, no, na common grace, no? Pero meron po siyang special grace para po sa kanyang mga
anak, no? Yung kanyang covenant people o yung kanyang mga taong pinili. So ganun din sa kanyang pag-ibig, no? Meron siyang special love for His covenant people, no? God has made us, no, to reflect His image. Kaya nga sabi ng Biblia, we are created in the image of God, imago Dei. And He has made us, no, to be in covenant with Him. So how could the Lord forgive wickedness and yet not leave the guilty unpunished? So sinagot po natin yan last time. No, paano natin makikita na ang Diyos ay nagpapatawad ng lahat ng uri ng kasalanan, yet no, hindi niya pinapalampas yung mga ginagawa nating mga pagkakasala, kailangan itong parusahan. So ito, ang sagot po dito, no, ay natagpuan po natin kay Kristo. So ibig sabihin po, yung kanyang pagiging just, ay yung kanyang pagiging love, no, yung kanyang pag-ibig, ay yun po lahat ay makikita natin kay Kristo. No? So sa halip na po tayo ang parusahan, dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, nagpapatawad ng lahat ng uri ng kasalanan. So inilagay po sa kanyang bugtong na anak na dapat po tayo yung tumanggap ng parusa. At si Kristo po yung namatay sa krus ng Kalbaryo sa halip na po tayo. So hindi pinalampas ng Diyos ang lahat ng pagkakasala. Kailangan itong bayaran. At ito po ay binayaran ng kanyang kaisa-isang anak. So ibig sabihin po, kung walang Jesus, kung walang Jesus, kung walang Diyos na nagkatawang tao, hindi marereconcile yung dalawang yon. Na ang Diyos ay nagpapatawad ng pagkakasala pero hindi pinapalampas ang lahat ng kasalanan. Kailangan po itong bayaran, kailangan po itong parusahan. So the answer is, of course, is found in Jesus. No? Siya po ay o sa kanya inilagay yung ating mga pagkakasala at bagamat po no tayo ay pinatawad pero hindi po pwedeng palampasin yung lahat nating kasalanan kaya may nagbayad doon sa krus ng Kalbaryo yung sinasabi po ng Biblia propitiation no satisfaction no para po doon sa galit ng Diyos no inilagay lahat doon sa anak at ang anak po ang umako ng ating mga pagkakasala. So He is the one, si Jesus, who thought no not guilty himself, took on our guilt and was punished for it. So yun po yung sinasabi ko, no si Christ ay perfect, no siya po yung perfect Lamb of God. Siya lamang po yung tao na ipinanganak sa mundo na kailanman no ay hindi po nagkasala, walang ginawang kasalanan. He is perfect, no? He is sinless, si Christ. So therefore, ang sinasabi po ng ating pag-aaral, Christ is not guilty. No, kung may hukuman, paparusahan itong taong ito pero wala siyang ginawang kasalanan. Christ is not guilty. Pero He took no our guilt and was punished for it. No, yung guilt na tinanggap niya, no, in po ay tayo 'yon, no. Tayo po yung nagkasala. Kaya inilagay po lahat sa kanya. Yung atin pong kabulukan, yung atin pong mga pagkakasala, yung ating karumihan, inilagay lahat kay Christ. No? At siya po ang pinarusahan, siya po ang ipinako sa krus, siya po yung hinampas ng latigo, siya po yung sumuot ng koronang tinik, siya po yung dinuruan, siya po yung sinipa, tinadyakan, sinuntok, sa halip na po tayo. Okay? He took our guilt and was punished for it. Now, this is what Jesus taught His disciples in Luke chapter 24. Kung nabasa niyo na po yung Luke chapter 24, now beginning with Moses and all the prophets, sabi po ng Panginoon, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. So, nung si Christ po ay nag-resurrect, so bago po yung kanyang ascension sa Book of Acts, sa Luke chapter 24, makikita po natin itong account na ito, na ang Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga disciple. No? At itong dalawang ito na magkasama naglalakad, no? Hindi sila kasama sa 12 disciples, pero sila rin po ay mga tigasunod ni Christ. So kilala po nila si Kristo, alam nila yung mga nangyari sa Nazareth, no, sa Israel, sa Jerusalem, kung ano ba yung mga naganap at maging po yung kamatayan ng kanilang Lord, ng kanilang Master. So habang sila po ay naglalakad, no, ang Panginoon po ay nagpakita sa dalawa. Pero hindi po nila agad nakilala, no? So ang Panginoon ay sinasabi niya na ano bang pinag-uusapan ninyo? So sabi ng dalawang disciple, ikaw lang ata yung tao na taga rito na hindi mo alam yung mga nangyari. No, ano ka ba? Tulog ka ba? No, hindi ka ba wala ka bang alam sa balita? No, ang balita ay may pakpak, parang ganoon. Ba't hindi mo alam?
So, sabi ng Panginoon, ay kanya pong sinabi, at kanyang ipanaliwanag kung ano po yung sinasabi ng Bible regarding Him, sapagkat hindi po agad sila naniniwala na si Kristo ay nabuhay na muli. So, sabi sa Luke 24, beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself, kay Christ. Then He opened their minds, so they could understand the scriptures. He told them, this is what is written. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. That's Luke 24, verse 27, and verse 45 to 47. So sinasabi ni Christ, yung Bible, yung Old Testament, mula kay Moses, at maging yung mga propeta, at yung law, ay sinasabi na mayroon talagang Kristo na ipapanganak, pero siya po ay mamamatay, pero hindi lang siya mamamatay, muli siyang mabubuhay. So nung pagkakataong ito, habang naglalakad yung dalawang disciple, hindi nila alam, o bagamat alam nila na mayroong sinasabing ito, hindi nila naiintindihan na mabubuhay talaga itong kanilang Lord, yung kanilang Kurios, yung kanilang Master. At nung panahong yon, kasama na nila, pero hindi nila nakikilala. So, kailangang sabihin ni Christ, i-open yung kanilang kaisipan para maintindihan nila yung scripture na kailangang mamatay, mag-suffer ang kanilang Lord para patawad ang kanilang pagkakasala, pero hindi siya manatiling patay sapagkat siya po ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. So, this is what is written. No, this is what the Lord had prophesied, that He would show His love to His people in the particular way. Remember the prophecies from Isaiah chapter 53. So paano ba natin ma-appreciate o paano ba natin mas maiintindihan ang yung bang sinasabi na yung pag-ibig ng Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po sa tulad ng pag-ibig na atin pong sariling definition o yung word definition o wordly definition, kundi ano ba yung sinasabi ng Scripture? Ano ba talaga yung totoong pag-ibig? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Ano ba yung God is love? So, let's open po yung ating Bible sa Isaiah 53. So, I will read po sa Tagalog. And kung English po yung hawak nyo, much better. Pero I will read po in Filipino o Tagalog. Isaiah, kabanatang 53. At ito po ay hopefully mas ma-appreciate natin, mas maintindihan po natin ano ba yung pag-ibig ng Diyos. Isaiah 53, simulan ko po sa verse 1. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman, ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. So kung ang tinutukoy niya ay ang Israel, pero hindi po, ang tinutukoy niya ay ang kanyang lingkod, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lamang pumansin sa kanya, binaliwalaan natin siya na parang walang kabuluhan. Tignan niyo po, verse 4. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. So, hindi po alam ng mga tao ng panahon ng Panginoon na si Kristo ay may ginawang kasalanan, kaya siya ipapako sa krus ng Kalbaryo. Pero alam ni Pontius Pilate, alam ng mga tao, ng mga Hudyo, alam ng mga nakakakilala sa Kanya na si Kristo ay walang kasalanan. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, sabi sa verse 5, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. So babasahin ko rin po sa Wikang Banyaga, surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted, but He was pierced, for our transgressions. He was crushed for our iniquities.
The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. So alam niyo po ba, habang ito po ay paulit-ulit kong binabasa. So, ikinikintal ko sa isip ko, nilalagay ko sa puso ko kung ano yung ginawa ng Panginoon. No? Na dapat ako to. No? Na dapat ako yung parusahan dahil ako yung nagkasala. Pero inako lahat yon ng Panginoon. So, what a great love. No? Anong klaseng pag-ibig ito? No? Anong meron sa tao para tayo ay bayaran, para tayo ay kahabagan ng Diyos at ibigay yung kanyang kaisa-isang anak? Sino po tayo para iligtas ng Diyos? Tayo ay matigas ng ulo, tayo ay sawail, tayo ay hindi sumusunod sa Kanya, tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kinilala natin ang ating mga sarili, salip na yung Diyos na lumikha sa atin. Sino tayo para Kanyang kahabagan at ibigay ang Kanyang kaisa-isang anak? Tapos ay isipin pa natin, deserve yan ni Lord, no? Deserve niya yan. Hindi po. Tayo yung deserve na parusahan. We deserve na tayo po ay parusahan sa dagat-dagatang apoy. Pero look at that. Christ was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities, no? The punishment that brought us peace was upon Him. By His wounds we are healed. Look at that. No? Para ikaw ay gumaling, para yung sugat mo ay gumaling, si Kristo ang nasugatan. Sa halip na ikaw yung ipako sa krus, sa halip na ikaw yung hagupitin, sa halip na ikaw ang lagyan ng koronang tinik, hampasin, duraan, suntukin, laitin, lahat po si Christ ang dumanas noon. What a great love. What a great love. Okay? This is what Christ did in His love. Okay? As He taught His disciples, no, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabi po ng ano yan, Mark chapter 10, verse 45. Tignan niyo po, si Christ, bagamat po siya ay Diyos, bagamat po siya ang lumikha ng lahat ng bagay, no, siya po ay powerful, siya po ay almighty, siya po ay omnipresent, omnipotent, omniscient. Pero look at that po, no, siya po ay nagkatawang tao, hindi para paglingkuran, para maglingkod. Ito yung pag-ibig, no? Dapat po siya yung i-worship, dapat po siya yung paglingkuran, pero anong ginawa po sa kanya? No, siya po ay binugbog, hinampas, no? At siya po ay ginawa niya ito to serve and to give His life as a ransom for many. Hindi niyo ba nare-relasyon? Hindi ba niyo naiintindihan niyo kung gaano yung pag-ibig ng Diyos ibigay yung kanyang kaisa-isang anak? Paul, to describe Christ Jesus as the one who, being in the very nature of God or God, did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing. Taking the very nature of the servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Bagamat yung context is about humbleness, about humility ng mga believers sa Philippians, pero sinasabi ni Paul, the best example of humility is Christ. Bagamat po siya ay Diyos, kapantay ng Diyos, hindi niya inari ang kanyang sarili maging kapantay ng Diyos, no? At siya po, kinonsider niya ang kanyang sarili na nothing. Nothing? Siya ang creator, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. He is the Son of God. Tapos sasabihin, He is nothing. Bakit daw po? Para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So He became obedient to death, even death on a cross. So nung panahong yon, pag ikaw po ay pinako sa cross, anong ibig sabihin nun? Kahihiyan po yon. Talagang ikaw ay makasalanan. Pero ang tanong, ano bang ginawa ni Christ na maging deserving siya na ipako sa cross? Wala. Okay? Alam niyo ni Pontius Pilate, kaya sabi niya, maghuhugas ako ng kamay. Ang taong ito ay walang kasalanan. Alam niya yun. Alam ng asawa ni Pontius Pilate na si Christ ay walang ginawang kasalanan. Okay? Pero siya ay ipinako sa krus at namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi, on the third day, He rose again.
As Peter said, but God raised him from the dead, freeing him from the agony of death because it was impossible for death to keep its hold on him. No? Acts chapter 2, verse 24. So bagamat si Kristo ay namatay, no, sa krus at inilibing, pero after 3 days, siya po ay muling na buhay. Okay? So ibig sabihin po, tinanggap ng God the Father yung kabayaran doon sa krus ng Kalbaryo. No, na ang kanyang anak, no, ay sapat para po tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Okay? So salamat, no, he rose again from the dead. O naalabasa nyo yung 1 Corinthians. No, hindi ninyong inaasahan natin. We will rise from the dead. Okay? Lahat ng mga believer, lahat ng mga tao will be rise from the dead. Pero kung tayo mga believer, no, for eternal blessing, not for the eternal judgment. So in the New Testament, then, we find that God faithfully keeps all of His promises because of His covenant love for His people. And if we are Christians today, it is because God continues to keep those promises. Christ takes away our sins and give us His righteousness instead. Okay? So kung bakit tayo ngayon tinatawag na Christian, no? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So hindi pwedeng paghiwalayin 'yon. God is love, God is faithful, no? Isang barya lang 'yon, no? Magkabilaan, hindi pwedeng paghiwalayin. God is love, God is faithful. At tayo ay naririto ngayon because this God is not only love, because He also faithful God. So what does it mean to become a part of God's covenant people, to be a Christian? What happens when someone becomes a Christian? Is it simply a matter of making a decision? So yung mga paniniwala ng iba, pag nag-decide ako na maging anak ng Diyos, okay na. It is simply a matter of praying a prayer, yung prayer of acceptance. So, nag-pray ka ng prayer of acceptance o sinner's prayer, okay na ba yun? Do we need to repent? Okay, do we need to believe? If we do repent and believe, how is it that we're able to do that? If we're as bad as Scripture says we are, if we are dead in our sins and transgression, how do we all of a sudden repent and believe? So kung naniniwala po tayo na tayo ay ubod ng sama, paano tayo maniniwala at sa Diyos at paano tayo hihingi ng tawad sa Kanya? Okay, napaka-imposible. So sinasabi dito, according to the New Testament, no, we repent of our sins and we trust in Christ. That is why we often find repentance and belief mentioned together in the New Testament. As Paul was meeting with the leaders of the church in Ephesus, he summarized the message he had preached in this way. Tingnan niyo po yung kanyang ipinapangaral. Ito po yung summarization. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus Christ. Acts 20 verse 21. So this is the message we see clearly throughout the New Testament. Repent of sins and trust in Christ. That is the basic message that Jesus gave, that His disciples gave, and the very true church around the world gives once you have heard the truth about your sin and God's holiness, about His love in sending Christ, and about Christ's death and resurrection for our justification, then you are called to respond. Pero ito po nagiging problema sa panahon natin. Okay? Ipinangaral na yung magandang balita, ipinakalala kung sino na yung Diyos, sino tayo, ano si Kristo, ano yung kanyang ginawa, pero ang tao walang respond. Ano yung tao? Manhid? Okay? Wala kang nararamdaman, walang kurot sa iyong puso, no? Yung ipinapangaral sa iyo, yung mabuting balita na sinasabi ng Bible, you need to repent and believe in Christ. Okay? Hindi rin po pwedeng paghiwalayin yon. Repent and believe in Christ. Okay? Pero, yun nga po yung problema. Naririnig natin yung gospel, wala pa rin respond. Okay? And what is the prescribed response to this message of Christ's love for us? Of His giving Himself for us as a sacrifice on the cross in the place of all of us who would turn to Him in trust. It is to walk down an aisle. It is to fill out a card to lift up a hand. It is to make an appointment with a preacher or to decide to be baptized and join the church. While any of those things may be involved, none of them necessary is. Okay, this response to the good news, the message that Paul preached and other Christians preached throughout the New Testament is no
is to repent and to believe. As instructed by the first word of Jesus recorded in Matthew or Mark Gospel, our response is to what? In Mark 1:15, is to repent and believe the good news. So mga kapatid, no, kung kayo po ay naririto at narinig niyo po yung mabuting balita, no, meron pong hinihintay sa inyo ang Diyos. Kayo po ay mag-respond. Okay? Hindi yung narinig mo sa kanan tenga, labas sa kabila. No, Sunday after Sunday, Sunday after Sunday. No? Every time narinig natin yung gospel, no? Pasok sa kanan tenga, labas sa kabila. No? Hindi tumitimo, no? Hindi naiintindihan, walang respond. Ang alam lang natin, magsimba lang ako, okay na. No? Malaman lang ng tao sa paligid ko na nasa church ako, okay na. No? Walang respond. Okay? So along with repentance comes belief or faith. Now, once we honestly think that what the gospel says is true, we must begin fully relying on Christ for salvation. We must come to grips with the fact that we are unable to satisfy God's demands on us no matter how morally we live. No? We don't trust a little in ourselves and a little in God. We must rely on God's fully, no, to trust in Christ alone for our salvation. So ito pa po yung nagiging problema, no, sa noon at hanggang ngayon. No, basta nagtiwala ako sa Diyos ng konti at nagtitiwala ako sa sarili ko equals salvation. No? Nagtitiwala ako sa sarili ko, mabuting tao ako, no? Hindi naman ako kasinsama ng ibang tao. At kahit pa paano naman naniniwala akong mayroon Diyos equals ligtas ako. Hindi po. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, you need to fully, no, buo, no, sa Diyos ka lahat dapat nakatingin. Sapagkat you need to trust in Christ alone for our salvation. Malapit na po. True belief and full reliance on God make a difference. No, this belief demands not only faith but also repentance. It demands that our lives actually change. No, repentance and faith are two sides of the same coin. It is not as though you can have the basic model belief and then if you really want to get holy or some later time, you can start adding some repentance to it. No, that's an anti-Bible message. Repent is what you do when you begin thinking rightly about God and yourself. Belief without this kind of change is counterfeit. Repentance is change rooted in a deep, supernaturally given trust in our good God. As John wrote, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. We love because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 10 to 19. So, ibig sabihin po, no, kung tayo po ay naniniwala, no, na meron talagang Diyos at ang Diyos na ito ay banal, na ang Diyos na ito ang lumikha ng lahat ng bagay, na ang Diyos na ito ay tapat na Diyos. Okay? So, at inapangaral po sa atin yung gospel o yung magandang balita. Okay? Hopefully po, ay dumating po sa buhay natin na meron talagang totoong repentance. Ang tanong, ano ba yung repentance? Ano ba yung repentance? Ano ba? Metanoia. Greek word, metanoia. Yes. Okay. So, yung repentance po, no, ay turning from your sin. Yun, ano. So, para kang hindi ka umikot, no, tumalikod. So, hindi 360 degrees, no, kasi babalik ka lang ulit. 100, ano lang po? 180 po ba? Ano pong lahat ng 360? 190. 190 po ba? Parang ano po, malamala na. Okay? So 180, no? 180 degrees. Okay? So hindi po 90, no? 180. Okay? So hindi rin po 360, babalik ka ulit. So 180 degrees. So yun po yung repentance, no? At if you truly repent, no, makikita po yun sa ating buhay. Now, may mga marka po ang totoong mga mananampalataya. So sa ating pong pag-aaral ng fundamentals of the faith,
Love that labors, faith, faith that works, and hope that endures. So kung ikaw ay mayroong totoong pananampalataya, no, nakikita yon sa ating buhay. May kasamang gawa. No? So sinasabi mong ikaw ay umiibig, no? Dapat po yun ay makikita rin po sa ating buhay. Hindi lang puro salita. Kung talagang tayo po ay may pag-asa na galing sa Diyos, yun po ay magpapatuloy. So, ang ending po dito, the God of the Bible is a God of amazing love. Okay? So, wag po tayo mamamali sa pag-ibig. No? Ang love po ay hindi blind. No? Hindi po ang pag-ibig ay bulag. Okay? So, ang pag-ibig ng Diyos ay Kanya pong ipinakita nung Kanya pong ipinagkaloob ang Kanyang kaisa-isang anak. No? So, grabing sacrifice. No? So, yun po yung totoong pag-ibig. Hindi po ang pag-ibig na definition ng word na love is blind. No? Love is selfish. So, hindi po. Love, no? God is love. At ito po ay makikita natin kung paano niya po ipinagkaloob ang Kanyang kaisa-isang anak para po tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So we love because He first loved us. Okay? 1 John chapter 4, verse 10 to 19. And 10 and 19. Sige po, next time po, ang ating pag-aaralan po, the God of the Bible is a sovereign God. So meron na po tayong 4 under ng gospel doctrine. The God of the Bible is a creating God. The God of the Bible is a holy God. The God of the Bible is a faithful God. At today, this morning, the God of the Bible is a loving God. Any question po bago tayo manalangin? Any question? Tanong po. May tanong po ba? Libre pa. Pag alam, sasagutin na. Sige po, may question about sa pag-ibig? Carlo. Yeah, ako may tanong. Tayo, Car, tayo. May tanong ka, ako magtatanong. May tanong ka, ako magtatanong. Wala kang tanong. Wala kang tanong, tayo. May tanong ako. Magtatawag ako ha. Pag wala kayong tanong, ako magtatanong ha. Sige. Carla, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig? What is love? Sige, ano ulit? Gusto mo ng mic? Yeah. Pagmamahal sa Diyos. Paano yung pagmamahal sa Diyos? Ano yung ibig sabihin? Okay, pagsunod at pag-aaral ng kanyang salita. Agree po ba kayo? Agree. Sige, Carlo, thank you. Tingnan natin kung gagawin. Sige, tingnan natin. Sige po, sino ba pwede kong tawagin? Si Corina. Yeah. May mga partner. Lalaki po ba da? Gusto ko babae. Ha? Babae muna, babae. Corina. Tayo ka, bilis, tayo. Gusto mo mic? Hindi na. Paano mo may papakita yung totoong pag-ibig? Sacrifice. Magbigay ka ng halimbawa ng sacrifice para makita yung pag-ibig. Okay, so si Christ. No? Thank you, Ate Corina. Sige, si Hazel naman. Hazel. Recitation tayo. Hazel, tayo, sige. Madali lang tanong. Puro ganun lang. Tayo ka. Tayo pa. Tayo ka. Hindi ka yan. Bilang kabataan, paano mo na-appreciate yung pag-ibig? So, yung pag-ibig ng Diyos. Pero sa family, paano mo na-appreciate yung pag-ibig? So, paano yung relation nyo sa isa't isa? Para mas makita mo yung pag-ibig. Paano yan? Okay.
So, parang pagdadamayan, no? Pagdadamayan. Sige. Thank you, Hazel. Ikay. Ikay. May tanong ka ba? May tanong ka? O sige, tatanungin kita. Wala kang tanong. Um, Ikay, tayo ka. Um, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na Mata ah, ngayon lang isa lang muna. Ngayon, isa lang. Isa lang. Merong dalawang taong mahalaga sa'yo. Merong dalawang tao. Yung isang tao na mahalaga sa'yo ay hindi ka pinapahalagahan, pero mahal mo. Okay? Pero yung pangalawa, no, ay pinapahalagahan ka, pero hindi mo mahal. Okay? Tapos, itong dalawang taong ito, ay nasa gitna ng release ng tren na magkabilaan. Parehong nakagapos. Sinong ililigtas mo? Yung iaalay mo yung buhay mo, yung mahal mo, pero hindi ka mahal, o yung mahal ka, pero hindi mo mahal. Hero. Preno. Sige, sige. Alin? Okay. Bakit? Bakit? Mas better na yung taong pinapahalagahan ka kasi darating naman yung time siguro na matututunan mo din siyang mahalin. Paano kung ganito ang maging situation? Hindi ba pwede na yung taong mahal mo ay dumating yung panahon na mahalin ka rin? Hindi na, bro. Nasagasaan na, wala na. Huli na lahat. Huli na lahat. O, sige, apo na. Sige, sige. Okay, sino ba dito may mga partner dito? Meron pa ba? Ano ba? Ano ba? Sino? Si Leonard? Wala. Sasagot ka? Re-rebat ka? Re-rebat. Wala na. Sige. Sige, last. Sige lang. Sige. Yung may mga anak na at mga pamilya, okay na. Opo. Sige, last. Mark, ikaw, Mark. Hindi, joke lang. Bern na lang si Bern. Sige. Bern. May tanong ka ba, Bern? Wala. Tatanungin kita. Sige. Sige, Bern. Kailan ang kasal? Kailan ang kasal? This year. Ito yung talagang tanong. Sige, based dun sa pinag-aralan natin, tapos based dun sa mga sagot ng mga kasamahan natin sa church, si Carlos, si Corina, si Hazel, tsaka si Ikay. Ano yung napapansin mo tungkol sa definition nila ng pag-ibig? Pag sinabi ng pag-ibig para yung base observation, hindi pang sariling pag-ibig, kundi pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa. Hindi pa rin sinabi pagmamahal sa kapwa. Pipiliin nila yung ibang tao, may sakripisyo, hindi yung sarili. Okay. Based sa'yo, ano yung ba yung totoong pag-ibig? Hindi ko alam kung directly kinote ni Jesus, pero sabi kasi, wala nang masigit pa sa pag-ibig ng isang kaibigan hanggang mag-alay ng buhay para sa kanya. Mm. So, yung perfect example ng love para sa akin, yung hindi naman natin mahal si Jesus in the first place, pero
tayo, pinahal niya tayo. Tapos, sinong mag-aakalang kayang gawin ng Diyos na magpakababa para sa atin. Tapos, alam niya mararanasan yung mga paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Pero ginawa niya pa rin alang maligtas lang tayo na hindi naman deserving. Okay. So, thank you, Bern. Pero yung pangatlo, ikaw na yung magliligtas ngayon sa dalawang nasa release ng tren. Okay? Sige. Sino yung niligtas mo? Yung mahal ka pero hindi mo mahal? O pero yung yung isang tao na mahal ka pero paano ba? Nalilito na ako. Pero yung mahal ka pero hindi mo mahal o yung tao na mahal mo pero hindi ka mahal. Baka makasuhan. Makasuhan. Ang ililigtas ko po yung mahal ko pero hindi ako mahal. Kasi si Jesus, di naman natin siya mahal pero mahal niya tayo. Tayo yung niligtas mo. So, kung based sa, baka-i-base natin sa gospel, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na kahit wala tayong faith sa Kanya noong una, pinili niya pa rin tayo. Tapos, hindi naman natin siya mahal. Mas pinipili natin yung mga yung pangsariling kasalanan natin. Pero yung kakaano ng laman natin. Pero pinili pa rin tayo ng Diyos. Okay, kung bibigyan ka rin ng pagkakataon na pwede mong iligtas yung pareho, ililigtas mo ba? Yun. So si Christ ganun siya. No? Lahat naman ng tao hindi siya minahal. No? Pero lahat meron siyang iniligtas, di ba? So ibig sabihin, prerogative niya yun. No? Yung pag-aalay ng buhay niya. So thank you po. Thank you, Bern. No? Huwag kayo pupunta ng release ng trend, no? Okay. Mas stress kayo bigla. Sige po, wala na po bang ibang question sa ating mga elderly? Dagdag. Ninong Celso ba? May dagdag po kayo. Apo. Okay, ito lang po. Sinabing pag-ibig, work, labors. Ang binabasa ko kasi ngayon is Genesis. Katulad ng sabi ko sa inyo nung Wednesday, pero akong challenge sa sarili. Kaya muli, sinubulan ko yung Genesis. I am now in chapter 29. Bilis na. Ilang araw lang. Because as I consider, you can read 42 chapters in a day. So 42 chapter, you can read it in 21 days. So, challenge ko yung sarili ko. And then, the difference between them and is I can understand. Love. When Jacob was called to go to his relatives, nung pinapunta siya sa kanyang mga relatives, di ba nakapag-gulo siya sa Diyos, sa angel of the Lord. But when he saw Rachel, he kissed right away. Nakakatuwa, no? Hindi naman sila magkakilala, he kissed right away. Because he loved her. He loved her so much. Sa unang pagkikita pa lang, you know in your heart that you love her. Love at first sight? You know, because the Lord says, I will be with you. The same promise to the believers in the book of Matthew. I will be with you. Ibig sabihin kasama na yun yung kapag kasama mo siya, because He is love, punong-puno ka dapat naman. It works. So, alam niyo naman ang istorya kung ano nangyari. Rachel is his first love, pero binigay ng kanyang tiyuhin ay yung kapatid. Di ba? And he worked for how many years? 7 years? No, for Rachel he works for 14 years. So what is 14 years to us?
ganon. Mm. But because of love, 40 years is like a day for Jacob. Ang pinabasa ko to, talagang binalik-balikan ko. And sabi ko ganun pala yan. Kapag nasa iyo ang Panginoon, against time, napakaiksi ng time because of your love. So love and faithfulness, because sinasabi, it doesn't matter the time. Totoo po yung love that labors. That labors. So, ang Diyos din po ganun no? How long? Since the creation of the world, Mm. hanggang sa AD 3 ba? O BC? 3 BC. No? Tagal nun. Mm. But His love continues. Amen. After the cross, ganun pa rin. Mm. Kailan yung cross? Di ba? Jubilee yun, ha? But it continues. Thank you po, Ninong Celso. No? Hopefully po, maintindihan natin yun. No? Yung totoong pag-ibig, no? Nagli-labors. No? So, hindi yung nanganganak nun, magli-labor ka. Sige po, hopefully po ay ma-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. So, basahin nyo lagi po yung Isaiah 53. No? At doon yung mas ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos. It doesn't matter what's time, Mm. what's well. Maliwala yan because Apo. pero ngayon ang ginagawa ng mundo, iba eh. Mm. Alam mo yung mga mayayaman pagka sukapasal, nagpipirmahan ng asset. That's not love. Mm. Hindi ka talaga tumingin sa Panginoon. Yes po. Tumingin ba Diyos sa asset niya? Umuwalit na tayo. Sabi doon is, hindi nga niya pinagkait ang kanyang sariling anak. Ano ba itong mga bagay? Yes po. So lalo yung mga natin, yung mga young people natin. So wag tayong mabulag kung ano ba talaga yung totoong pag-ibig. Okay? So kung nasa Diyos tayo, kung meron tayong relationship kay Christ, maintindihan natin talaga yung totoong pag-ibig. Okay? So hindi yung nakikita ng mata, maganda to, pogi to, okay na. So hindi po ganoon. May pera to, pwede na. Hindi po ganoon. Okay? So, if we have relationship kay Christ, doon natin mas maintindihan ano ba yung pag-ibig. Sige po, kung wala na, tayo po ay manalangin para po sa ating pangalawang service. No? Let's pray. We come before the Lord sa umagang ito at kami po ay nagpapasalamat sa mga napag-aralan po namin na kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Pero hindi po namin pwedeng ihiwalay ang iyo pong katapatan sa iyo pong pag-ibig sa amin. Sapagkat kitang-kita po namin na kayo ay Diyos na tapat sa iyo pong mga pangako. At maging po sa panahon po ng bagong tipan ay napulpil po, Panginoon, yung pag-ibig ninyo nang ipinadala niyo po ang iyong kaya sa isang anak. Na bagamat Diyos ay nagkatawang tao at inako lahat ng aming mga kasalanan, nasa halip po kami yung parusahan at masagatan, ay siya po ang dumanas ng lahat ng ito. Wala po siyang ginawang anumang kasalanan. He is perfect. He is not guilty. Pero dahil po sa aming mga pagkakasala, Panginoon, ay inari niya po ang lahat ng ito at siya po ang inyong pinarusahan. At nawa po, Panginoon, sa pagkakataong ito, sino man pong naririto na wala pa pong tunay na relasyon sa inyo, hindi pa naranasan ang pag-ibig ninyo, ay nawa po, Panginoon, bago sila lumabas ng silid na ito, ay maintindihan po ng bawat isa. Ano ba talaga ang totoong pag-ibig? Yun po ay makikita namin sa inyo sa pamamagitan ng pagkakaloob ninyo ng iyong kaya sa isang anak. Bagamat po kami ay hindi worthy, bagamat po kami ay hindi karapat-dapat, ay kami po ay inibig ninyo. Salamat po, Panginoon. What a great or amazing love na binigay niyo po sa amin. At nawa po, Panginoon, sa umagang ito, na maintindihan po namin ang mabuting balita, ay magkaroon din po kami ng respond, Lord, that we may repent, Lord, sa lahat po ng aming mga pagkakasala.
Makita po namin yung aming karamihan, yung aming pong mga kahinahan at mga kasalanan na ito po lahat ay kami, Panginoon. At kami po ay karapat-dapat parusahan. Pero salamat po. And we believe in Jesus na siya lamang po ang kayang magbayad dito. Sapagkat siya lamang po yung perfect lamb na talagang walang dungis, walang kapintasan na makakapag-satisfy ng galit ninyo. So, inako niya po lahat yung aming mga pagkakasala at siya po ang tumanggap ng galit ninyo. Nasa halip na po kami, Panginoon. Thank you, Father. At nawa po yung aming mga bata, kabataan, at maging po kaming mga elderly, ay dalangin po namin na maunawaan po namin yung amazing love ninyo through our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for your goodness, Panginoon. At patuloy po kayong malawalhati sa aming pong pagtitipon. Sa pangalan po na yung Panginoong Jesus. Amen. Parang may kulang. Saan sinama mo? Lumabas. Babalik. Sige. Ano ba, Brother Raymar? Wala na? Wala. Wala ba? Sige po, tinatawag ko na po ang ating tagapanguna or Master of Ceremony para po sa ating kalawang gawain. Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Malugod po namin kayong binabati at maligayang pagdating sa ating pagsamba ngayong araw. Tayo po ay magsisimula na sa ikalawang bahagi ng ating programa. Bago po tayo magpatuloy, nais lang po naming ipaalala ang ilang bagay. Paki-silent po or i-vibrate ang ating mga telepono upang maiwasan ang anumang pagkaabala sa ating pagsamba. Gayun din, hanggat maaari ay manatili po tayo sa loob ng sambahan at iwasan ang paglabas maliban kung kinakailangan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Ngayon naman po ay dumalo tayo sa ating mga pabatid. Una po sa lahat, binabati natin ng isang maligayang kaarawan ang ating mga birthday celebrants ngayong linggo or ngayong buwan na to. Dahil mamaya po, pagkatapos po ng ating service ay meron pong pagsasalo-salo para sa lahat ng July celebrants. At may mga kaarawan ngayong July. May slides ba, 60? Ayun. James, yung July 13. Ano daw ang totoo? Okay. So, 13 po ang official. And, ayan, si Ate Heidi, 18. Nung 18. At mukhang 18 years old nga po. Ayan. Si Nanay Mirna po noong July 21. 22 daw talaga. Okay. Ay, may mga dispute pala. Okay, yung 11 sinelebrate pero 13 talaga. 21 ang sa birth certificate pero 22 po yung actual kayong pinanganak. At July 29 si Seth. And yun lang. Yun lang sila. Ayun. July 7. Opo. Isama po ba natin yon? Sabi ko nga nung si Bama, laging sinasama. Narito naman po ang schedule ng ating house-to-house visitation at Bible study. Simula po tayo dito sa July 28 sa Domino family. Garcia family sa August 4. And August 11, Sunday afternoon, pero tentative pa daw po, sa Jandog family. Handog or Jandog? Handog. And then sa amin po, Almendras family, August 18. Sunod po sa kanila ay sa August 25 naman sa Ramos family.
and Rovira family, September 1. Piamonte family, September 8. Capistrano and Rosete family on September 15. Agodo family, September 22. September 29, Diaz family. And October 6, Landicho family. And Serra family, Sunday afternoon on October 11. Okay. And bukod po sa mga nabanggit, nais din naming ipaalala ang ating mga regular na gawain sa simbahan. Inaanyayahan po ang bawat isa na makibahagi at maging aktibo sa mga ito. Ang ating prayer fellowship tuwing Miyerkules, 7:30 p.m. And meron pong youth devotion tuwing ikalawang linggo ng pagkatapos ng worship service. Ang children's evangelism tuwing Sabado, 4 p.m. Sunday School for Children tuwing Linggo, 8 a.m. At ngayon po, narito ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Scripture reading and opening prayer. Yan po ay pangungunahan ni Mr. Brother Celso Capistrano. At sunod po ay ang offertory and prayer, si Brother Bert Lamberto Almendras, si Papa. And offertory song to be led by the adult ministry. Pangunahan po yan ng ating adult ministry. And then the preaching of God's word. Hiwalay po ata dito ang binigay. So sa preaching, si Brother Reynold Ramos. And sa benediction is si Pastor Alan Landich. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At upang pangunahan tayo sa scripture reading at opening prayer, malugod kong inaanyayahan si Brother Celso Capistrano. Matthew 25, 1 to 10. Atin pong sagot ang basahin ang 25 kabanata ng Mateo. Pangungunahan ko po tapos kayo yung susunod. Ang kaharian ng langit ay may tutula dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking iyakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Binigyan niya ng salaping ginto, ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto,
ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Natakot po ako kaya't ibinoon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko o ang aking salapi kahit paano may itinubo sana ito? Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin sapagkat alam namin na Ikaw ang iisang Diyos na siyang nagmahal sa amin. Nawa po Panginoon ang bawat isa sa amin na naririto ngayong umaga at ang mga miyembro ng Iglesia na aming itinataguyod sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng pagpapala sa bawat isa. That you, as our God, bless each one according to your will, according to your sovereignty. Dahil kung kami po ang aasa, kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat. Kaya, Panginoon, sa abang aming kalagayan, nawa po ay makita niyo ang katayuan ng aming puso. Makita niyo po ang katayuan ng aming pangangailangan. Makita niyo po, Panginoon, ang aming mga hinaing. At nawa po sa umagang ito, ang lahat ng iyon ay maabot ng iyong dakilang biyaya. Nawa po, Panginoon, sa aming paglisan sa lugar na ito, ay baon namin at daladala namin ang tunay na pag-ibig mo. At nawa, Panginoon, ang lahat ng ito ay maibalik namin sa iyo sa pamamagitan ng aming pagpupuri, sa aming mga awit, sa aming pagsamba. Tingnan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Kung ito man po, Panginoon, ay may kagulumihanan, kasalanan, pagdududa, nawa po, Panginoon, ay ipalitan niyo po ito, Panginoon, ng tibay at matatag na pananampalataya. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makapagbabago nito. Salamat po dahil sa aming pagsamba ngayong umaga ay alam namin na ikaw ang siyang aming bibigyan ng papuri. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagsamba
sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magsiupo na po ang lahat. At para po naman sa ating paghahandog sa Panginoon, ating pong balikan ang aklat ng Hebreo. Ang lagi na lang natin itong binabasa. Muli pa natin itong hayan ang Hebreo 13 o Hebrews 13. Sa verse 5 hanggang 6. Umpisahan ko po sa verse 1 hanggang sa verse 6. Patuloy kayo magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel nilingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagpamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ng pag-aasawa at ang maging tapat sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan kayo sa anumang nasa sa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, di pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? So, hindi na natin nabigyan pa ng mga mahabang paliwanag yan. At Tagalog naman ang aking binasa. At ano ba? Para walang sound. Okay. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay minsan pang nagpupulit, ipapasalamat at muli mo kaming idinako dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang aming tinanggap mula sa inyo sa kabila ng aming mga pagkukulang at aming pong dalangin, Panginoon, na nawa po ay pagyamanin niyo po ang aming mga handog na ito para sa inyong kalwalhatian. Lord, maraming salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa amin, sa aming mga buhay, sa araw-araw, sa pag-iingat mo sa aming mga gawain, sa aming pagyaot dito, Panginoon. Ikaw po ang aming mga kasama sa tuwi-tuwi na. Dalangin po namin na muli po ay samahan mo kami sa lahat ng aming mga lakad at ikaw po ang aming mabigyan ng kapurihan, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng iyong ginagawa sa bawat isa sa amin at lalo na sa iyong mga anak na wala dito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Pagtalam namin kami ay likas na kapo sa kaalaman, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan at pagtitiis mo sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen.
sabi po sa Psalm 42 verse 1, as the deer panted for the water, so my soul longs after thee. Sana po ay palagi talaga tayong mag-long to the Word of God, tsaka para makilala po natin ang ibig ng Lord Jesus. Awitin po natin ang Here I Am to Worship and As the Deer.
Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At purihin po ang Diyos na tayo'y naririto, bagaman medyo maulan po kanina. At ngayon, bago po tayo magsimula, meron lang pong dalawang bagay po na gusto ko pong ipakita sa inyo. Yung una po ay, ito po, yung stress ball. Yung pangalawa po, kape. Titignan po natin ano po yung pagkakaparehas nila. Hindi po, meron po ba yung pagkakaparehas? Pangtanggal stress. Tama po, no? Kasi yun nga, yung stress ball, kapag once na piniga natin siya, nakakawala ng stress. Yung kape naman po sa iba ay nakakakalma. At alam po ito ng mga tatay, wag lang daw pong sosobra. Kasi kapag sumobra, palpate naman po yung aabutin kapag sobra yung kape. At patungkol po dito sa meron pong sinasabi si Pablo sa sa aklat ng mga Roma. Meron pong paalala si Pablo sa aklat po ng mga Roma sa chapter 8 verse 18. At dito po sa Roma chapter 8 verse 18 ay meron po doon na word na present suffering sa English or sa Tagalog yung po yung pagtitiis. At meron din po doon na babanggit na glory o yung kaluwalhatian po na darating. At yun nga rin po yung pinanggagalingan or pinagkuhanan po nung mensahe natin, yung pag-uusapan po natin sa umagang ito na about po sa present suffering to future glory. Na kanina nga po, di ba sabi ko nga po, patungkol dito kasi ang mga tao po, ang gusto ng tao or pipiliin ng tao yung mga bagay po na makakabawas ng kanyang stress or makakapagbigay po sa kanya ng relaxation. Di po ganun yung tao. Pero sabi ko nga po dito, meron pong paalala si Pablo na kung saan sinasabi po dito na itong suffering or pagtitiis po sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa future glory or sa kaluwalhatian po na darating. At yun nga po yung ating pong bibigyan po ng pansin dito po sa verse 18. At yun nga rin po yung pinagkunan po ng ating pong mensahe sa umaga pong ito. Pero bago yun, basahin po muna natin sa verse verse 18 hanggang verse 30. Sabi po dito sa verse 18 ng Roma, Kabanatang 8, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Verse 19, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 20, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunmay, nagbigay rin siya ng pag-asa. 21, na ang lahat ng nilikha ay pinalaya na ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa kaluwalhatian kalayaan ng mga anak ng Diyos. 22, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. 23, at hindi lamang ang sangnilikha kundi iyaong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. 24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito.
ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita niya. 25, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing parang hindi natin kayang sambitin. 27, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. 28, alam nating sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. 29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili noong pang-una ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahagian ng Kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli salamat sa umagang ito. Patuloy ka po namin pinupuri, dinadakila at sinasamba. At Panginoon, kami rin po, Panginoon, ay lubos na nagpapakumbaba sa iyo pang harapan. At humihingi po kami ng tawad sa lahat, Lord, ng aming pong mga pagkakamali, sa aming pong mga salita, maging Lord sa aming pong mga maling kaisipan, maging Lord sa aming pong mga pagkukulang. Patawarin mo po kami. At Panginoon, dinadalangin ko rin sa iyo ang aming pong gawain sa umagang ito, simula sa umpisa hanggang sa matapos. Nawa, Panginoon, kami po ay iyo pong samahan at maging ang mga lingkod mo, Panginoon, na gagamitin mo sa umagang ito. At nawa, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, patuloy, Lord, na ikaw po yung maitaas at mabigyan ng kapurihan. Muli, Panginoon, salamat po sa lahat at sa iyo po ang pinakamataas na purit, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, ating pong balikan ito pong sinasabi po sa aklat ng Romans chapter 8 verse 18. Sa wikang English, ganito po yung sinasabi. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Ulitin ko po, no? Sabi po dito, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kumbaga meron po dito ang sinasabi about po sa present suffering or sa pagtitiis sa kasalukuyan. At mayroon din pong binabanggit patungkol po dito sa glory or sa kaluwalhatian po na darating. At para mas lubos po natin itong maintindihan sa verse 18, kung sino po yung mga makakaranas nito at kung bakit nila ito mararanasan, ay basahin po natin yung mas naunang verse po. Balikan natin itong verse 17. Sabi po dito sa wikang Tagalog, at yamang mga anak, tayo tagapagmana na ng Diyos kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So ibig sabihin po, malinaw dito sa verse 17, kaya po merong present suffering or pagtitiis na sinasabi, at ito daw po ay hindi maikukumpara doon sa glory or sa kaluwalhatiang darating, kasi ang tinutukoy po dito, ang makakaranas nito ay yung mga believers o yung mga tinutukoy po na anak na ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos,
kailangan daw po silang makibahagi sa pagtitiis upang makabahagi rin sila sa kaluwalhatiang darating. At sa usapin po nitong present suffering or pagtitiis, ay tumutukoy po sa lahat ng nararanasan ng mananampalataya sa mundong nahulog sa kasalanan. Kaya merong pag-uusig, pisikal na sakit, kahinaan, kalungkutan, pagdadalamhati, kabiguan, at pakikipaglaban sa kasalanan. Kasi alam po natin po kung anong nangyari sa mundo noong makapasok ang kasalanan. Kaya nga po daw ay nandidirito na yung pag-uusig, maging yung mga karamdaman na siyang nagiging suffering nitong mga mananampalataya. At dito po meron din po akong tatlong katotohanan po na napansin kung bakit po merong suffering sa buhay ng mga believers. Tatlo po. Yung una po, sabi po dito, believers suffer because still we live in a fallen world. Ulitin ko po yung una, believers suffer because we still live in a fallen world. Kumbaga yung mga believers, kaya sila nagsasuffer kasi nandito pa sila sa mundong makasalanan. Na kung saan yung kasalanan po yung nagpaparumi sa mundo, kung kaya meron pong mga suffering na pinagdadaanan itong mga mananampalataya. Ikalawa po, believers suffer because they belong to Christ. Ulitin ko po, believers suffer because they belong to Christ. Ang mga mananampalataya daw po ay merong pagtitiis dahil sila ay nakabilong kay Christ or para sila kay Kristo. Na kung paanong si Kristo daw po ay nagtiis din ng hirap, ganon din yung mga mananampalataya ay kailangan magtiis. Kung kaya sinasabi rin po dito sa sa Pilipos chapter 1 verse 29. Pilipos chapter 1 verse 29. Ganito po yung sinasabi, dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. So dito po sa Pilipos, kabanatang 1, talatang 20, malinaw na sinasabi na ang pinagkaloob daw po ay hindi lang itong pananalig, maging yung pagtitiis alang-alang kay Kristo. At sa pangatlo po, believers suffer because God is preparing them for future glory. Ulitin ko rin po. Believers suffer because God is preparing them for future glory. At yun nga rin po yung sinasabi sa verse 18 na itong suffering na ito ay hindi nga daw po maihahalin tulad or may kukumpara sa future glory na na darating. Sabi po dito, ang pagdurusa ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Kung kaya, mapapansin din po natin na kahit yung mga naunang lingkod po ng Diyos ay hindi po exempted sa mga pagtitiis, maging sa suffering. Kahit po maging sa buhay po ni Job. Alam po natin yung buhay ni Job, kung ano yung kanyang mga pinagdaanan, yung kanyang suffering o yung kanya pong pagtitiis. Na sa pasimula ay talagang makikita natin kung paano po siyang pinagpala ng Diyos. Subalit lahat ng yon ay inalis po sa kanya. Andyan po ang mamatay yung kanyang mga anak at mamatay din yung kanyang mga alagang hayop. Maging lahat po ng kanyang mga ari-arian ay nawala. At meron lamang pong ang natira sa kanya. Alam niyo po kung sino natira sa kanya? Yung kanyang asawa. Na kung saan ang sabi po ng kanyang asawa, nung sa panahon na siya ay naghihirap, dahil mismong katawan niya po ay meron ng mga sugat sa balat. Ngayon ang sabi sa kanya po ng kanyang asawa, bakit hindi mo pa sumpain ng Diyos nang mamatay ka na? Parang ang bigat po nun, no? Kung isipin po natin, lahat ng mga bagay na wala sa kanya, meron niya natira, tapos ganito pa yung sinasabi sa kanya nung asawa. Tapos yun nga po, maging yung kanya pong katawan ay tad-tad na rin po ng sugat.
Pero ganun pa man, nagpatuloy po si Job sa pananampalataya. Kaya lahat po ng nawala sa kanya ay ibinalik ng Diyos ng mahigit pa. At yun po yung naging halimbawa din po natin na maging po yung mga naunang lingkod ng Diyos ay meron pong suffering or pagtitiis na pinagdaanan. Ganon din po sa buhay ni Moises na mapapansin din po natin yung kanya pong pagtitiis at alam din po natin na hindi madali na pangunahan yung mga Israelites, especially po nung kanilang paglabas po sa Ehipto. At kung bibigyan lang po natin po ng halimbawa, yung pamahalaan natin yung ilang tao ay hindi na po madali, di po ba? Lalo pa yung mga Israelita na sobrang dami. Tapos yung mga Israelita ay may mga